Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala ulit si John D. Bilardo. Now, ang topic po natin today is about po sa homiletics. So, ano po ba yung homiletics? Sabi po rito, homiletics is the art and skills of preparing and delivering a Bible-based sermon or message. It is the sacred task of faithful sharing God's word in a way that touches the heart, feeds the soul and leads people closer to Christ. It's not just about speaking, it's about letting God speaking to you, to His people. So yung homiletics po, yung Diyos mangusap sa pamamagitan mo. Now, sabi po rito sa 1 Corinthians chapter 2 verse 1 and 2, sabi po, and so it was with me, brothers and sisters. When I come to you, I did not come with eloquence or human wisdom, as I proclaim to you the testimony about God. For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and Him crucified. Sa Tagalog pabasahin natin, mga kapatid, nang ako ay dumating sa inyo, hindi rin ako dumating na nagpahayag sa inyo ng patotoo ng Diyos sa pamamagitan ng matatayog na pananalita o karunungan. Now, sabi po rito ito po yung first teaching natin. Sabi po rito, preaching is not about style, hype, or charisma. So, ang emosyon ay pansamantala. Ngunit, ang katotohanan ng Diyos ay pangwalang hanggan. Maaring mapahanga tayo sa isang mangaral dahil sa husay na pananalita. Pero kung wala itong laman na banal na katotohanan, ito ay magiging hukag sa espiritu. Ang tunay na layunin ng pangaral ay hindi aliwin o entertain ang tao, kundi ihayag ang kalooban ng Diyos at tawagin ang puso ng tao na magbalik loob sa Kanya. Now, point number 2 po natin, or pangalan natin katuruan, preaching is telling God's truth, not opinions. So, sa panahon ngayon kung saan ang personal na opinion ay napakadaling ipahayag, lalo na sa social media, madaling maligaw at mapagkamalang pangaral ang simpleng nagbibigay ng kuro-kuro. Ngunit ang tunay na pangaral ay dapat nakaugat sa banal na salita ng Diyos, hindi sa loobin ng tao. So, preaching is not telling God's truth, not opinion. And point number 3 po natin, or huli natin katuruan, sabi po rito, preaching means being a mouthpiece of God. Isa po ito sa pinakamalalim at pinakamatinding katotohanan tungkol sa pangaral. Ang mangaral ay tagapagsalita ng Diyos sa kanyang bayan, hindi ito biro. Ang isang taong tumatayo sa pulpito ay hindi lang basta nagtuturo, siya ay nagiging kasangkapan upang ipahayag ang mensahe ng Diyos. Ay sa tuwing may tunay na pangaral, para bang ang Diyos mismo ang nagsasalita sa kanyang mga anak. So, preaching means being a mouthpiece of God. Hanggang dito na naman po at maraming salamat po.